Very skilled talagang dito sa trading. Inaral niyang mabuti. He started from $200 and now ang fund niya is more than $1,000. Okay, let me introduce to you Mr. Ramon Poblete from Batch 6. Sir Ramon, pwede mong paki-on ng video natin and mic. All right, Hello thank you Sir po, sir. Ramon sa pagtanggap ng invitation natin for tonight. Okay, Welcome po, sa'yo na sir. po yung spotlight Sir Ramon. Inspire our audience for tonight. Salamat po, Sir Donald. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Diyos sa pagkakataong ibinigay niya sa akin. Pangalawa po, nagpapasalamat din po kay Sir John Calub, kay Chaplain Philip Valerio na nagbigay ng pag-asa sa buhay ko. Actually po, wala na po talaga akong pag-asa. Para po sa kaalaman ng lahat, ako po si Ramon Poblete, 49 years old po, isa pong tricycle driver. Sa 19 years po na pamamasada ko, gaya po ng sinabi ni Sir John, kung ano yung ginagawa mo sa araw-araw, same result po. 19 years po, wala po na bago sa buhay ko. Although may mga pangarap po ako para sa pamilya ko. Hanggang sa dumating na po yung pandemic, nag-lockdown po, hindi po kaila sa lahat. Nawalan po ng biyahe ang mga tricycle driver. Hindi kami pwedeng mamasada dahil sa virus. So anong nangyari po, nag-isip po ako ng paraan paano kumita. Dahil po nagpe-Facebook po ako, nakita ko po doon marami nagtitinda, online business po yung mga pinasok. So naisip ko mag-online na rin ako. Kaya lang tinanong ko anong klaseng business. Yung kailangan ko yung araw-araw nakikita para may tutustos ko sa pangailangan ng pamilya ko. So kakahanap ko po, nag-YouTube ako, nag-Facebook ako. Marami po ako nakitang tutorial yung mga vlogger, kaya lang isa lang po yung pumukaw sa isip ko. Nung napanood ko po yung sa YouTube yung IQ option na nagte-trade siya $1 in 1 minute, kumita siya. Sabi ko ito maganda to. Kaya lang totoo kaya to, sabi kong ganun. So ginawa ko po, dahil curious po ako sa application, dahil mahilig po ako mag-download ng mga apps, dinownload ko po yung IQ option, tapos ginawa ko po, nilaro ko po siya. Pero bago ko siya nilaro, inintindi ko ano bang gagawin, yung higher ba o lower, paano tatama. So nung inaaral ko po siya, habang tumatagal, nag-gain po ako. Hindi rin po ako makapaniwala. Yung $10,000 account ko po, umabot po siya ng 200,000, umabot po siya ng 400,000, umabot po siya ng 480,000. Hanggang isang araw po, tinawagan po ko ng IQ Option London. Binerify nila yung pangalan ko. Tinanong ako, paano ko raw nagawa yung ganong, paano raw ako nananalo kasi nakakita nila sa demo account ko na nag-gain ako, mataas yung winning rate. Ang sabi ko, nag-guess lang po ako. Tapos sabi sa akin ng babae, ang IQ option hindi siya guessing. Sabi niya, kailangan malaman mo kung paano basahin yung market, paano basahin yung candlestick. So sabi ko, okay. Tapos sabi niya, magsisend daw siya ng email para maintindihan ko yung IQ option. So, nung natapos yung usapan, nag-send siya ng email, binasa ko. Nung nabasa ko, alam ko na kasi nag-research na ako sa Google. Bago ko pa nakita yung inano niya, nung binabasa ko, sabi ko ito rin yung naaral ko sa Google. Pero hindi po ako nagtiwala. Bakit po? Uso po kasi ang scammer. Wala na nga po akong pera. Kunti na lang po yung natitira kong perang naipon. Ayoko pong ma-scam. So, ang ginawa ko po, nanalangin po ako. Sabi ko, turo mo po sa akin yung magtuturong Pilipino. Una, bakit Pilipino? Yung language barrier na tinatawag, hindi po ako magaling sa English. Ang kausap ko, taga London. So, answered prayer po after mga 3 days po yun. Nagpe-Facebook po ako, nakita ko po si Sir John, nakita ko yung background niya nasa beach. Tapos parang gold po yung suot niyang damit. Sabi ko, ano kaya to? Kasi success community. Tapos nakita ko yung video niya 4 hours, sabi ko haba, pero sabi ko hindi, panonoorin ko, try ko. Nung nagsalita pa lang siya, siguro 5 minutes ko pa lang siya pinakikinggan, grabe na po yung kabog ng puso ko. Sabi ko, ano yung nararamdaman ko? Parang kinukuryente ko na hindi ko malaman kung maiihi ako o ano. Talagang na-excite ako. Tapos habang pinapakita niya yung business, talagang interesado na ako. Wala pa yung IQ option. Hindi ko alam na nandun yung IQ option. Tapos nung nagsasalita siya, pinakita na yung kagayang pinakita kanina, yung may nagte-trade, nagsasalita yung foreigner na ganito, pag nag-trade kami, babayaran ka pang ganito, yung broker. Hanggang sa napunta na po sa IQ option, talagang hindi na po ako bumitaw hanggang sa narinig ko na po si Chaplin. Sabi ko, ito na yung dinasal ko. Sabi ko, kahit anong mangyari, sasali ko rito.
kahit 5,000 pa enrollment fee, hindi ako manghihinayang dahil alam ko sa puso ko totoo itong nangyayari. So sa madalit sabi po, nakasali na po ako sa IQ option. Salamat po kay Sir Antonio Camigi, kay Ma'am Mary Ann Basas, kay Sir Arjun, tsaka kay Ma'am Baby J na nag-invite po sa akin. So ito na po yung naging nangyari po sa akin. Nung nag-IQ option na po ako, nagpa-practice po ako. Actually po, ito po, baka hindi po maniwala yung iba. Simula po nung nag-IQ option po ako, 10 hours a day po ang minimum na ginugugol ko sa pagpa-practice po. Kaya yung chart po talaga halos mahilo na ako, pero iniisip ko po ito po yung pag-asa ko sa buhay na mag-aangat sa akin gaya po ng sinasabi nila Chaplin at ni Sir Jan. So madalig sabi po, nag-trade po ako. Actually po, emergency trade po yung nangyari sa akin eh. Humihingi po ako ng paumanhin kay Chaplin Philip po. Actually po, nag-PM ako sa kanya no madaling araw na magte-trade ako. Pagkakabit po ng indicators. Kasi po, sa sarili ko po, alam ko kahit paano may alam na ako, nagkaroon lang po talaga ng emergency, kailangan ko po mag-trade. So, ang nangyari po noon, nag-trade po ako. Hindi ko pa po nahihintay yung pahintulot ni Chaplin, kaya humingi po ako ng patawad po. Actually, nung unang trade ko po, gain po kagad ako $100 nung isang, ano lang po yun, siguro isang oras lang, mahigit. Kasi bago lang po ako, may ingat po yung trade ko eh, para sigurado po, wag po nagmamadali, parang ganun. In-apply ko po yung patience. Pero alam ko na po yung ladder, may idea na po ako sa ladder of success, yung methodology. Talagang ano siya, importante po talaga. So, anong nangyari po, kumita po ako ng 100, tapos nung kinaumagahan, nagkape, almusal, pagdating po nung hapon na, nag-practice ako. Pagdating po ng gabi, nag-trade uli ako, kumita uli ako ng $100. Tapos tama po yung sinabi ng kaninang nauna sa akin, dapat po mag-set ka po ng goal. Ang nangyari po sa akin, nung bago po siya naging 200, actually po bumaba siya ng 10. So sabi ko, Panginoon, baka pinahiram mo lang sa akin yung $100. Sabi ko, share ko pa man din sa mga kasama ko for inspiration. Pero bumaba po siya ng 10, pero hindi po ako nawalan ng pag-asa, nagdasal po ako. Sabi ko, ikaw na po bahala sa akin, bahala na po itong 10. Sa'yo ko po ipinagkakalob kung ano po mangyari. Alam niyo po ba nangyari doon sa 10? Umakyat siya, naging 17, naging 20, naging 30, naging 50, naging 70, naging 90. Umabot ng 100, so nabawi ko yung kapital ko. Pero hindi pa rin po tumigil doon kasi ramdam ko po sa puso ko, parang inaano po sa akin, tuloy ka pa, tuloy ka pa. Ang naging target ko po noon, 200. Pag umabot po akong 200, hinto na po ako. So nung umabot po ako ng 205, lumagpas pa nga po eh. Sabi ko sa sarili ko, yun na po yung dapat i-apply ng lahat, yung discipline ko. Ite-trade ko tong $3 something, magtitira ako ng 201 something para yung 1, panimula ko sa kinabukasan trade ko. Nung natalo po yung 3 point something, tumigil po ako. So nakuha ko na po yung goal ko. So, yun po, malaking tulong po. Ngayon po, sa pag-trade ko po, nag-profit na po ako ng 5 digits po. Bago lang po ako. Yun po, maraming salamat po sa lahat. Kay Sir Jan, sa kay Chap.